po, mga ma'am and sir. Pa-react heart na lang po kung not available. Okay po, ma'am. Understood po. Salamat po. Okay. So, since okay na po lahat, let's start na po sa ating focus discussion in this afternoon. So, once again, good day, ma'am and sir. And thank you for taking the time to share your experience with us. We're interested in learning about your journey as a science teacher in a Kapayapaan Integrated School under the junior high school po, and who incorporates or experience the technology. Are you comfortable in our beginning po? Pwede na po ba tayo mag-start? Okay. So, may tanong lang po ako. Ilang taon na po kayong nagtuturo sa Kapayapaan under po ng Science Department po sa junior high school? Kayo po, Sir Toby, ilang taon na po kayo nagtuturo? Sir Toby, nakamute po ata po kayo. So, I am teaching since 2013. So, naka-10 years na rin ako yung service. So, 11 or 13 na rin. Okay po. Thank you po, sir, for that answer. So, matagal-tagal na rin po pala, no? Mga isang dekada na po kayo nagtuturo. Kayo po, Ma'am Romero, ilang years na po kayo nagtuturo sa Kapayapaan under the Science Department po? Ako ay since 2011, going 14 years. Okay. So matagal-tagal na din po. So para magkakalapit-lapit lang din po pala kayo ng years of experiences sa public or sa pagtuturo po. Kayo po, Ma'am Maborang po. Thank you po, Ma'am. Kayo po, Ma'am Maborang. Since 2015. So 9 years, magte 10 years ngayong December 2. Okay po. Advance congratulations, Ma'am. Mag-iisang dekada na din po pala kayo. And may follow-up question po ako for that. About po naman sa technology, how was your relationship po with that throughout the years po since nag-evolve po yung technology po natin ngayon? Kayo po, Sir Toby po. So, nung una kasi, yung tinatawag natin technology, pag nag-integrate ka ng video sa lesson, ICT na yon. So, we've been doing that since nung time na yun kasi ay laptop na ang gamit din namin. So, due to kasi diba dati noon na hindi, yung laptop kasi personalized yun. So, mababa pa yung mga specs na bibili namin noon. So, what we did noon, nagda-download na kami ng video tapos piniplay. Pero ngayon kasi, you can stream stream ka na ng video from ibang platform, and then nakagamit ka na rin ng mga iba-ibang internet platform. Yung mga yung mga bago ngayon na integration. Yung dati namin. Basta, doon sa interactive may incorporate mo na yung mga bagong technology ngayon. Unlike before, na enhancement lang ng lesson para ma-prove yung isang idea doon sa lesson mo, papakita mo yung video. Kung paano yung mga process, for example, sa fertilization. Pero talaga, nung time na nag-start ako noon, mahirap kasi Manila paper lang talaga yung ginagamit. Kasi kailan lang naman din nakabili ng laptop mo. Kasi pag yung naingka sa public, hindi ka rin na nakabili nun eh. Pero yung PowerPoint, na-incorporate na rin namin as ICT. Thank you po, Sir Toby. Kayo po, Ma'am Maborang, how was your relationship po with technology in teaching over the years po na nagtuturo po kayo? Paano po nag-evolve yun simula po na nagtuturo po kayo? Since nag-start kasi ako ng pagtuturo, laptop na talaga yung ginagamit. Pero yung evolution ng technology, mas high-tech na tayo ngayon kasi meron na tayong mga application na pwede natin makuha sa internet.
na pwede nating integrate sa ating mga lessons. Meron ng mga interactive activities. Though dati noon is more on PowerPoint tayo. Since science kasi yung subject, in-integrate namin yung yung PET simulation para mas magkaroon ng interaction yung mga bata. And ngayon kasi mas magaling na, whether we like it or not, yung katotohanan, mas magaling na yung mga bata natin sa technology base. So mas na sila, mas high-tech para makater yung needs nila sa technology. Tayo din ay ina-adapt natin yung mga interactive activities, especially nung pandemic, since may online class. So, kailangan natin integrate yung mga interactive activities para hindi boring, para hindi matutulog yung mga estudyante natin during online class. So, dun ko nakita na technology is very relevant, especially sa subject nating science, para maging interactive siya. Since alam naman natin kapag sinabing science, medyo nandun yung term na nakakaantok, especially kapag yung time natin ay tanghaling tapat. Kaya kailangan natin buhayin yung energy ng mga bata. Kailangan tayong gumamit ng mga interactive activities. So, dun ko nakita yung relevance ng technology. Maraming salamat po, Ma'am Maborang, sa experience po sa paggamit po ng technology sa inyong almost magde-decade na po. No? So, malaki po talagang evolvement po yung nangyayari. Kayo po, Ma'am Romero po, how was the relationship po with technology po throughout the years po na pagtuturo niyo po sa Ayan na, hanapin ka. Alalan, sir, pakiulit niyo po. How was your relationship with technology po in teaching in science throughout your experience po sa pagtuturo po? Paano po nag-evolve yun? Simula po na nagturo kayo hanggang ngayon po na nagtuturo po kayo po. Ayun, so kagaya nung nabanggit ni Ma'am Miriam, nga po kasi nga, regarding on the current trends natin, sa tendency nga, yung technology is patuloy na nag-evolve. So, tayo, or kami bilang isang teachers, dapat din in terms of using technology, nag-evolve din dapat kami. Or yun, may update, nagle-level up in terms of using technology kasi gawa nga ng mga bata nowadays, syempre, dapat na ma-merge namin sa discussions yung paggamit ng simpleng applications of technology para mas ma-enhance namin yung mga bata in terms of engagement, yung kanilang collaborations sa discussions. Kasi nga, mas maraming bata nowadays ang mas magaling pa talaga sa atin in terms of using technology kasi pag gawa ng mga PT talagang nakikita sa mga bata yung kanilang advancement sa paggamit ng technology. So sa part natin, syempre di dapat tayo papahuli in terms of using different applications. Yun, kaya nga ng mga nabanggit ni Ma'am Miriam kanina. May follow-up question lang po ako about po sa inyo, Ma'am Romero. Nung bago po dumating yung evolvement ng technology, ano po yung status po ng pagtuturo niyo po noon nung wala pa po masyadong involvement ng technology po? Like, pausbong pa lang po yung technology. Ano po yung status ng teaching niyo po niyan? Nung time ko, year 2011, yun, 2011, parang wala pa akong laptop na ginagamit noon. Ano siya, TV, basic TV lang ang meron sa mga classroom that time. Pero kahit papano is, yun, ginagawa siya ng paraan para magkaroon ng applications of technology that time. Hanggang yun na nga, nagkaroon na kami ng laptop, nagkaroon na ng TV, mas high-tech na level ng TV per classroom para mas maano yung mga bata in terms of learning and engaging sa klase. Okay po. Kayo po, Ma'am Maborang, same question lang po about kay Ma'am Romero po. How was your teaching po noong hindi pa po masyado umuusbong po yung technology since nabanggit nyo po na meron na po kayong laptop. So, possible po that time is yung laptop po hindi pa masyado high-end. So, how was the teaching status po that time po sa inyo, Ma'am? During that time,
meron na ding mga TV na ginagamit sa mga classroom mostly. Kasi dumating ako sa Kapayapaan, mostly meron ng TV kaso hindi nga 'di ba yung TV natin ngayon is high-tech na siya, Google TV. Pwede na siyang gumamit ng mga internet. Before kasi yung lang yung hindi high-tech na TV. Kaya medyo medyo sa paggamit ng ng HDMI, hindi pa HDMI noon VGA. Medyo medyo struggle kami kasi it consumes too much time. So yung time mo na na mga 1 hour nako-consume yung mga ilang minuto para mag-connect. Pero ngayon sa panahon namin ngayon, mostly yung mga TV ay Google TV, high-end na siya. So mabilis na siyang i-connect. And mas na siya, mas maganda na yung quality kaysa dati. Okay. Mas okay po talaga ngayon, no, kasi mas nai-equip tayo yung ating pagiging siyensya, no po. Sa inyo po, Sir Toby, may tanong po ako. Paano niyo po ma-describe po yung teaching philosophy niyo po in science education po? Really, comfortable kasi ako dun sa learning by doing yung philosophy ko dun sa science. Kasi sa science kasi, the more na nagtutok ka, the more na may idea ka binibigay. Minsan nakakalimutan natin yung sa bata, di ba? Yung kay Confucius, yung tinatawag na involve me and I will learn. So, nung dumating kasi, may transition kasi ng curriculum that time from RBEC to UBD, tapos yung K-pop until nag-K-12. So parang nagagandahan ako dati nung yung mga bata, tapos teacher at facilitator lang. Nagagandahan ako sa punto na lahat ng exploration na ng bata. Kaya sabi ko nga ngayon, dahil napunta ako sa grade 7 naman, involvement pa rin ng bata. Mas maganda na sila nag-ooperate like sa microscope, sa discovery ng mga parts ng cell, na nagagandahan ako dun sa approach na yun. Kaya sabi ko, okay, mas maganda pala, mas marami involvement ng bata. So yun ang ko. Kasi parang that are the days na 1 week nagtuturo ako pagdating ng Wednesday, Thursday, wala na akong boses. Kasi ako nag-impart lahat ng knowledge sa bata. Ako lahat nagbibigay. Pero nung na-learn ko na, okay, so kailangan pala natin na involve yung bata, kaya natin silang matuto. Gumanda yung pananaw ko. Hard ako na ang ganda rin ng balik sa akin as hindi ako napapaos. Yun lang. Kaya lang maraming output, maraming consequence kasi gawa nila yan lang din na hindi kagandahan. Pero maganda na may resulta. Kasi alam mo pag tinanong mo, paano nangyari yan? Alam nila ipaliwanag. Paano ginawa? Anong resulta? Alam nila. Yun ang pinaka ko ngayon. Kaya we should involve student in learning, in teaching and learning. Okay po. So learning by doing po, no. Bale may may proponent po tayo pa sa learning by doing po. No? Thank you po Sir Toby for sharing your experiences po. Sa inyo po Ma'am Maborang, what is your teaching philosophy po in science education po? Since science is more on experiment ko tayo and more on interaction yung ginagawa ng mga students natin. And hindi lang dapat sila nag-imagine paano kaya yung paano kaya yun para magkaroon sila ng ng idea kasi mahirap mag-imagine, di ba? So more on student centered. Tayo lang yung tayo as a teacher lang, yung facilitator. Gaya nga sabi ni Sir Toby kanina, more on activities. Kaya ang daming checkan sa science kasi yung mga bata talaga ang gumagawa and then sila din yung nag-experiment para makuha nila yung mag-grasp talaga nila yung knowledge na gusto nating instill sa kanila. Kailangan talaga natin integrate yung student-centered. Sila yung gumagawa.
May i-add pa po kayo, Mama Borang? So far, wala naman. Kasi nasabi na ni Sir yung learning by doing. Okay po. Thank you po. Sa inyo po, Ma'am Romero, how you describe po your teaching philosophy in science education? Ayun din, kung ano, gaya din naman ng mga nabanggit ni na Ma'am at Sir, kasi nga sa science nga kasi, di ba nga, in terms of magpapa-activity sa bata, so dapat nagkakaroon sila ng visualization kung anong ginagawa, nagkakaroon sila ng interactions para mas maano nila yung concepts, dapat tangible as much as possible yung kanilang mga ginagawang activity para mas makita nila kung ano yung nangyayari. Gaya nga nung kadalasan mga bata, pag first time talaga nila na-encounter, sabi nila, wow, magic! Parang gano'n na, na-amaze sila na ano pala, yun pala siya. Kagaya nung last time regarding sa mirror concept namin, yung sa refraction, sa prism, doon pa lang na sila na tataka ko, di nila masyadong magets yung mga possible formation ng rainbow sa ganitong scenario, ganyan-ganyan. Ayun, yung pala daw yun. Kaya nabibiro ako lang ba pinanganak ng panahong yan? Ba't ako lang nakakaalam na pag yung ilaw tumama sa ganyan, may makikita tayo sa kisame, pag di sa kisame, sa sahig, ganyan. Yung mga Swarovski, di nila alam yun. Like, ano pa kaya sa mga pinanganak? So, parang doon pa nagkakaroon sila ng idea regarding on that na, ganun pala siya. Kagaya din itong last lang, nagpagawa ko ng activity sa refractions, yung sa araw, sa tubig. Doon pala sila na nagbabago yung orientations nung ganyan. So, nag-aano sila na there's a magic sa science. Kaso nga lang hindi lang naman siya about magic. So, if i-explain pa rin natin yung concept, kung ano yung kanilang ginagawa. So, yun po. May follow-up question lang naman po ako throughout how you typically plan a science lesson po. What's guide your decision? Again po, how you typically plan a science lesson, what guides your decisions? Sino sasagot na? Sige po, Sir Robbie, kayo po. Yun Okay. po. Ulit, Ngayon okay na kasi po? Bali ngayon kasi guided kami ng tinatawag na MELC, most essential learning competencies. So nandun, kung paano kami gagawa ng lesson plan, nakabase doon sa MELC. Ihimay-himay namin. Tapos ngayon, katulad na ngayon, nasa grade 7 ako, matatag curriculum, kami, na-unpack namin yung mga lesson. Naka-ready na siya dun. Kaya lang, pag hindi ko bet yung mga nandun na activities, gagawa ko ng sarili ko. Suitable with the material na available sa paligid at saka doon sa learning ability ng bata. Kasi iba-iba naman ng ko kasi hawak eh. So, yun, minsan nagdadalang preparation. Pero, pag sa time kasi 45 minutes lang, nagbabago lang ako ng question. Pinabago ko lang question kung sa pilot, mas mataas yung level. Pag sa naman, ordinary lang naman yung Pero enhancement pa rin, may enhancement pa rin na lesson. Maraming salamat po. Kayo po, Ma'am Maborang po, how do you typically plan a science lesson po? And what's guide your decision to making it po? Same din po kay Sir, since may MELC pa kaming sinusunod. May MELC pa na sinusunod ang DepEd. And the same time, nilolocalize lang namin yung mga activities para makita kung ano yung available na resources sa environment. Especially kapag may mga activities yung mga bata na wala naman dun sa hindi naman available sa community nila. Kailangan gumamit ng ibang materials para at least magawa nila yung mga performance tasks needed. Kasi ngayon ay na tayo performance task based na. Kaya maraming performance task na kailangan gawin yung mga bata natin. Thank you po.
Ma'am Romero, kayo po. How you typically plan a science lesson po? And paano po yung nag-guide sa decision niyo po doon sa paggawa? Ayun, same with with Ma'am Miriam nga. Ayun. Locality yung materials na kailangan i-provide sa bata. Pero naka-align pa rin naman kung ano yung objectives na kailangan i-attain ng mga bata. Mas pinadali pero mas engaging sa mga bata kasi nga lalo na pag yun nga minsan nawawala ng pasok pero kailangan may pagawa sa bata, so iisip talaga tayo ng paraan kung ano yung available na materials meron ang bata sa bahay na talagang makikita pa rin nila yung kung ano yung objectives nung lessons na gusto nating ibigay sa mga bata. Sige po. Di ba po sa mga paggawa natin ng lesson plan, then kapag i-implement na natin siya, may pinaplano din tayo mga teaching approach na kailangan nating gamitin in a specific classroom kasi hindi naman po sila pare-parehas, di ba po, ng mga behavior. In terms naman po doon sa teaching approach po natin, tell me about a time when you had to completely rethink your teaching approach po and what prompted that change po? Kayo po, Sir Toby. Usually naman nagkakaroon lang ng retake kapag may bagyo talaga. Nag-plan ka ng ahead a week, di ba? Tapos hindi mo matuturo kasi may bagyo. Pero yung normal na araw naman, wala naman nangyayari na nare-reteach mo or babaguhin mo yung approach mo. Meron lang mga approaches na, tawag doon, yung bigla na lang may isisingit. Diba? Kasi nga sobrang ingay, biglang papatahimikin mo. Katulad nga nung ST ko ngayon, natutuwa siya pag hindi ako nagsasalita. Tapos nagtataas lang ako ng naggagawin lang ako ng letter. Basta yung sa kamay ko, kaya tuwa siya sa akin eh. Sabi, sir, natahimik sila pag na ganun ka. So, yun. Pero, naman, wala ka talaga maano na approach na hindi mo na plan, tapos hindi na gagamitin. Usually yun, kasi nagplano ka ng lesson plan eh. Kaya the listing lang talaga kapag yung may bagyo, hindi mo na ituro talaga. Uulitin mo lang. Usually naman, i-modify mo na yun. Halimbawa, sa kalagitnaan na 5 araw, nagbagyo na Lunes, Martes. Diba? Or naituro mo na ng Lunes, Martes, magbabago ka na ng konti dito sa sa mga susunod na araw. Kasi yung, halimbawa, yung Merkules mo, magiging Monday na turo na yon next week. Diba? Pag basta yung continuation ng suspension, magbabago lang siya ng araw. Doon lang nababago. Hindi na yung yung approach talaga na ginawa mo na nakaplano. Kundi yung lang, yung date ng teaching mo. Tapos kung natouch mo ng iba, papababain mo na siya. Sisingita mo lang siya ng iba. Ganun lang naman. Walang necessary na nagre-reteach ka, Okay po. Okay na po, Sir Toby. May kailangan pa po kayong naidagdag ba? Okay po. Thank you po. Same question lang po, Ma'am Maborang po, kay Sir Toby po. Ulitin ko po ulit. Tell me about time when you had to completely rethink your teaching approach. What prompted that change po, Ma'am? Siguro po, it varies. Depends sa student, the types of student. Kasi minsan, iba yung student tayo ng skills. Especially kapag doon, gumagawa tayo ng lesson sa pilot, iba yung approach natin sa pilot at saka sa mga estudyanteng hetero. Pero at the same time, kapag tayo ay nagtuturo kasi sa iba't ibang interest ng students, yung approach natin dito sa section na ito, nagbabago. Meron ka nang nakaplan, pero at the same time, nababago mo within the day kasi nga, hindi nila kaya pala yung yung approach na yun. For example po sa akin, sa grade 10, meron kasing section na ang hirap alam mo yun, ang hirap yung parang struggle struggle ka sa pagtuturo sa kanila kasi yung simpleng simpleng term hindi nila makuha, parang gulat na gulat sa mga term. So kailangan mong isimplihan yung mga activities wherein
magigets nila yung ano, yung lesson. Kaya dun dun pumapasok na nagbabago tayo. Hindi nire-reteach kundi nagbabago lang ng mga ano, mga strategies para mag-grasp nila yung totoong yung lesson mo, yung gusto mong mangyari sa lesson. Pero meron namang section na kung saan kung ano yung nakaplan ng activities, kayang-kaya nilang mag-gets. So, yun po siguro, i-simplify yung mga activities based sa ano, sa interest ng mga students. Thank you po, Ma'am Maborang. Same question lang din po, Ma'am Romero. Tell me about that time when you had to completely rethink your teaching approach. What prompted that change? Ano siya, ganun din naman kagaya din naman ng mga nauna nabanggit na Sir Toby, nagkakaroon lang din naman ng ng pagbabago if ever nga nagkaroon ng unwanted cancellation of classes. Sa base minsan din naman sa experience ko, kagaya din naman align din naman doon sa nasagot ng Ma'am Miriam, may mga bata talaga kaming lalo ngayon sa grade 10 na in terms of level ng ng mga bata. Talagang magbabago ka talaga ng strategies. Lalo na sa case ko, meron akong section na talagang halos rambulan na. Meron din akong hawak na merong special case na mga bata talaga sa tendency. Yung magiging approach mo sa kanila is minsan naiiba regarding sa regular na mga bata. Pero syempre, hindi mo na may pararamdam doon sa bata na may something sa kanya na kakaiba siya doon sa among other classmates niya. Ayun. So, tendency yung strategies talaga nagbabago. Tapos, kagaya din naman nung ina-apply ng Sir Toby, yun, na-apply ko rin siya minsan in terms of hand signal para lang ang mga bata is makatch yung attention. Pagtayo mo pa lang sa harap ng klase, dapat alam na nila yung na ikaw ay mag-start na ng klase, hindi sila sasabayan kung sila yung nagkakaguluman or whatsoever para mas makatch mo yung kailang attention regarding do sa discussion na gagawin mo on that particular day. May nakalimutan po ba kayong i-add, ma'am? Okay na po, sir. Okay po. Ma'am Maborang, dun po sa nabanggit niyo po kanina na, di ba may nagpabago-bago po, na may specific po na time na nagbabago po kayo ng teaching approach. Paano niyo naman po nalalaman po if yung estudyante niyo po is totoong natututo versus po na napukomplete lang po ng task sa inyo? Pwede po ka ba kayong mag-share ng experience niyo po? Sa daily lesson na kasi namin, kailangan merong formative assessment. May 5 items kami laging formative assessment. So, dun pa lang, kapag nakita namin mataas yung yung TS, ibig sabihin pwede nang mag-push through sa next lesson. And the same time, kapag may batang meron kasing batang hindi pa rin nakakagets. So, kailangan mo siyang bigyan ng another intervention activities para lang maka-cope up siya dun sa lesson. Okay po. Sa inyo po, Sir Toby, paano nyo din po nalalaman if natututo po talaga sa inyo yung bata or just completing the task po? Yung formative task na 1 to 5, actually, kumbaga, it can be formal or informal kasi. So, pero usually, nung nag-ano kasi yung MTPD, dapat yung quizzes, hindi yun yung sinasama sa nire-record sa class record. Pero nakasanayan na natin. No, hindi pa yan nakalagay dun sa Pero nililista naman natin tapos we kept on saying sa mga ang bababa ng quiz mo kasi ganito kasi ganun. Parang inaano natin yung mga bata which is yung actually yung quizzes na yon should be guide pala natin yon to where we stop, to where we enhance the learning sa bata. Yun, hindi yung, ito yung quiz mo. Ito lang bagsak sa quiz, ito, ganun. So, hindi pala yun. Pero, yun nga, kung titingnan mo naman kasi, katulad po, ang lagi ng klase, ang ingay, ang gulo, ganun. Pero pag nagpa-formative ka, may nakakawan pa, may nakakata pa.
So doon pa lang may problema eh. Malalaman mo, ay, may problema. Anong problema kaya? Ano to, nakigulo lang, nakiingay lang during the lesson. So we have to, we have to do something na maingay, magulo, pero yung learning na doon. So ang ginagawa ko na doon, tinututukan ko na yung bata. Kahit nga sa yung pilot kasi namin yun, hindi masyadong talaga may mga nakakato, may nakakawan. Kaya pinpointed ko na kung sino. Kaya ang ginagawa ko noon, bibigyan ko sila ng set of questions na tatawag ko sila isa-isa. Or minsan naman, pinapaano ko sila bago ako umalis, pinapakit ko sa taas. Kasi open yung laboratory sa taas, doon ako minsan nakaklase. Sabi ko, mamaya punta tayo sa taas ha, may tatanong ako sa inyo. Yun. Tapos sasabihin nila, sir, kasi po ganito po, nalito lang sila. Mga basic alibis nila. Nalito lang, akala nila ganito, akala na ganito. Pero ang alam natin talaga, pag mga ganung sadya talaga na merong mga hindi sila naintindihan. May mga hindi sila na, or siguro, isa pang nakikita ko kasi, yung hindi sila nakikinig talaga. Na nandun sila sa may likod, may ingay, nagdadaldalan. Tapos pag tinanong mo, ano po? Yun. Pagdating naman sa quiz talaga, hindi talaga din nila kasi nga, hindi naman nila nadinig yung discussion. Kaya yun, doon mo malalaman. Mahalaga pa rin talaga yung pakikinig. Kaya, mahirap siya marami kang strategy na gagamitin para makuha mo yung attention ng bata. Hindi lang isa, marami talaga. Yun. Maraming salamat po. Ma'am Romero, kayo sa inyo po, ano po yung same question lang din po sa kanila sir. Paano nyo po nalalaman if natututo po talaga yung bata or just completing the task? Ayun, same lang din by means of formative test at the end of the discussion or lesson. Tapos, score analysis ka kung ilan yung nakakuha ng 5, 4, 3, 2, 1, ganyan. Tapos, kung ano yung resulta ng MPS, kung namit mo ba yung target mo on that day. Tapos, kung sino nakakuha ng 3, 2, 1, yun, call up mo, tatanungin mo, bakit gano'n lang ang score niya, alin doon sa part ng discussion ang hindi niya lubos na naunawaan para kung may oras pa para mas ma-elaborate mo sa kanya yung discussion as a whole, kung kakayanin pa ng oras para at least doon pa lang malalaman mo na kung alin yung naging problema ng bata, bakit gano'n yung naging resulta ng kanyang quiz. Bukod na siguro, yun nga, kagaya na sabi ng Sir Toby, factors is hindi nga nakikinig, nakikipagchismisan sa kalapit, o kaya naman, minsan yun, nakakalingat, talaga namang nakakalusot na may nagsi-cellphone pa rin, kahit papaano talaga naman, yun, lalo na pagpatay na oras talaga, ang hirap kalaban pagpatay na oras talaga para makatch up yung attentions ng mga bata. Minsan pa nga, tutulugan ka pa niyan kung talagang di matalas ang mata mo, may bata ka talaga dyan, natutulugan ka eh. Kaya talagang yun ang mga factors na kailangan natin bantayan sa mga bata para at least nga ma-meet natin yung target na kung may natutunan ba tayo na unawaan yung bata sa isang araw na discussion natin. Maraming salamat po sa mga sagot ninyo po. So pare-pares lang din po pala kayo na MPS po yung nagiging basehan din kay Sir Toby po and kay Ma'am Borang. Then yung mga external observation po yung parang nakakapagpaalala na ay kailangan yung tutukan to mga estudyante niyo na po na to. Sunod na po ako sa question po natin. Di ba po ang science subject is sobrang complex siya. And with that science concept po, do you find most challenging to help student understand? Ano po yung science concept na nahihirapan yung mga student po kaya natin? Sa inyo po, Ma'am Romero po. Concept na nahihirapan ng bata, Opo. Saan nga ba? Parang nito, nung first quarter, nitong last quarter sa physics, kasi nga, nahirapan silang analyze ng particular situations, kung paano gagamitin yung mirrors or lenses, ang ganon, the applications of electromagnetic waves, yon minsan
nahihirapan silang i-analyze in real life situations, applications, paano yung mga uses ng mga yon, nagkaroon lang ng konting struggle. Pero yun nga, kailangan papaulit mo sa mga bata ano ba yung mga kailangan nilang maunawaan dun sa gusto mong ma-share sa mga bata para mas maunawaan nila yung discussions na gusto mong makuha sa mga bata. So yun, so more on hands-on activities yung pagagawa mo sa mga bata para mas yun, ma-visualize nila yung applications ng mga uh, topic na medyo nahihirapan sila. Okay po. Kung di po nagkakamali, grade 10 po ang Prism po, no? Mirroring. Meron din naman doon sa grade 7. Okay. Spiral naman siya eh. Kumaga, may sa grade 10 kasi is more on applications ng mga electromagnetic waves. Okay. Thank you po, Ma'am Romero. Sa inyo po, Ma'am Maborang po, which science concept po ang nahihirapan po yung mga bata po kaya sa experience niyo po? Since nag-start kasi ako sa Kapayapaan, grade 10 na yung hawak ko. So napapansin ko pag topic na ay physics, doon mostly naghihirapan yung mga students, especially nga po sa mirrors and lenses. At hindi lang student, pati nga kami nahihirapan. Yun nga yung difficult topic na ng teacher. Kapag nagsa-seminar kami, yun yung mostly sineseminar sa grade 10, yung difficult topic, mirrors and lenses. So kami, strategy namin doon, may concept siya, kailangan magpa-active, more on activity. Kasi marami na ngayon sa TikTok, sa mga YouTube, na pwedeng i-adapt yung mga activities para at least, ganun pala yun. Mapapamangha yung mga bata. Ganun pala yung sinasabi ni ma'am na kapag reverse, kapag upright. Kasi kapag concept lang ang tinuturo natin, hindi nila magets. Ano yung upright, ano yung virtual, ano yung real. So, kailangan talaga merong activities tayo na na binibigay sa mga students. Especially yung mga grade 10 students natin ay very nasa age na sila na yung curiosity. Ano kaya yung sinasabi ni ma'am na upright, virtual. Hindi nila magets kapag more on concept. Kaya binibigay namin sa kanila yung simulation. Yung PET, pwede din po yun. Sa electricity. Yun po yung mga concept sa grade 10 na mahirap intindihin ng mga estudyante. Pero kapag yan ay about sa biology, tuwang-tuwa. Thank you po, Ma'am Maborang. Sa inyo po, Sir Toby, which science concept po nahihirapan po yung mga bata? Ayun nga, sa lahat naman nadaanan ko na kasi ako from 10, 7, 8 weeks na sana. Ang pinakamahirap na topic sa science, nasa grade 9 lahat. Sa totoo lang. From chemistry to physics, nandun siya. No, yung 2 taon ko sa grade 9, nandun, tumatawa sila. Oh. Pag hindi nyo nagamay lahat yon, yung mga concept ng like yung mga sa yung sa periodic table, yung sa tawag doon, yung mga principle ng nila Lewis, nila Opbo, lahat yon, hindi ka uusad sa grade 10. Hindi mo madidiscuss yung chemistry na maayos sa grade 10, lalo na pagdating doon. Ayan, ito kay Romero Genetics eh. Pero ko kasi, base sa assessment ko kasi ako naman kasi ay biology major. Ang physics concept ay mahirap kung hindi mo gamay yung mga laws. Oo. Pero mostly kasi kami dito biology teachers no? Si ma'am ay chemistry, si ma'am Joanna. Nakita ko na siya, na ko lahat ng curriculum ng science. Yun nga, yung mirror and lenses lang. Pero nagamay ko rin siya nung nag-seminar na kami kasi that time nag-regional seminar ako yung inter major. Physics to bio to yun. Ngayon,
mahirap lang siya kung hindi mo uupuan. Pero kapag naupuan mo siya, maintindihan mo rin naman. So far naman, sa atin kasi since nag-spiral siya, anong nangyari, parang hindi siya buo lahat na konsepto yung nadodoon. Kumbaga pulot-pulot lang pulot sa ganito, pulot sa ganun, pulot ganon. Kahit nasabihin mo siya mag-grade 10 ka, na yung konsepto um, ng mirror and lenses, hindi Kumbaga, konti-konti lang siya Matuturo mo lang siya pagdating ng, siguro pag college na yung buong semester, yun lang ang topic mo. May ganun pa ba sa college? Kasi, di ba, halimbawa yung set ng biology, isang set lang yung sa di ba? Yung tungkol sa mga plants and animals, isang semester yon. Kung gano'n ang mangyayari sa atin sa high school, matututunan lahat ng concept. Ang nangyari kasi, pahapyaw-hapyaw lang yun. Kahit nasabihin mo na 1 week mo ituturo siya, hindi siya lahat na ituturo. Doon naging mahirap yung pagtuturo ng concept sa science. Pero kung tututukan mo talaga at aralin mo ng isa lang, madali naman siya actually. Madali siya kasi nakapag-physics na din naman ako. Yung ray diagram, yung sinasabi nila ma'am, yung position ng image, yung kung nasa back siya, nasa likod, tapos ano siya, large ba siya, small ba siya, inverted ba siya, virtual ba siya, or ano. Yun, madali siya intindihin kung nakapokus ka lang doon. Ngayon sa akin naman sa grade 7, bulky naman yung pagkakalagay nila ng topic dito sa yung ina-unpack namin. Sobra, promise. Yung konsepto ang tataas ng level, lalo na sa cell division, yung topic namin ngayon. And at the same time, yung mga nakaraan pagdating doon sa theory ng yung sa discovery ng mga atoms, ang tataas ng level, which is pag inano mo talaga, hindi kakayanin ng bata. Kaya ang ginawa ko, hinimay ko. Tapos nung pagdating sa may dulo na topic, nag-cramming naman ako. Kasi sinandwich ko na yung buong topic for the discussion. Diba? So, etong second quarter, ang ginawa ko, in-advance ko yung ko dun sa MELS, inaral ko. Nakita ko ngayon yung topic na mahirap, o itong cell. Kaya yung mga mabibilis sa topic, discuss like sa ng microscope, then yung mga cell doon, pagpapasilip, etc. Ngayon, nandito na ako sa concept ng cell division. Dito naman ako nag-slow down. Kasi dun sa process ng cell division, 3 no? From sa cell cycle, tapos dun ka napapasok ng mitosis, meiosis, 1 and 2. Doon talaga hinimay-himay ko yung lahat ng laman. Which is nakakabitin ngayon kasi bigla nag-online class. Sabi ko kung kailan papaintindi ko sa bata. Ako. Kaya ang ko lang talaga sa atin, kung meron lang 1 hour na pagtuturo talaga ng lahat ng konsepto, na ituturo siya na ayos. Promise. Nakita ko naman na yung topic na mahirap, kaya siyang ituro kung talagang may focus lang at may oras talaga. Yung 45 kasi habol na habol Tapos magpapagawa ka ng activity na makikita mo na bata yung nagawa. Tapos i-report pa nila. Ubus talaga yung oras. Sana maibalik yung 1 hour na pagtuturo sa science talaga. Promise, pag natutukan lang siya talaga, naupuan na nauunawaan naman ng mga bata 'Di ba? Sa college nga, na nauumay tayo kasi yun lang yun. Nag-zoology ka, may ganito na namang topic. Sabi ko, yung pala yung mastery pala tawag doon. Kaya Correct. pinaulit-ulit. Di ba, Nen? Kaya yun lang aking ma-share. Thank you po, Sir Toby. So, proceed na po tayo sa next question. Sa inyo po ulit ito, Sir Toby. Can you describe your journey with educational technology? How did you become comfortable using it? Okay. So my journey about using the technology, komportable lang ako kapag alam ko. Promise. Kasi di ba usually naman tayo, kahit nandyan na, binigay, halimbawa, anong ginamit mo? Pag i-adapt natin, parang nagdududa ka pa na no? Pero may mga bagay ako na sinare sa kanila nitong mga nakaraan. Comfortable naman akong gamitin yung mga simulation sa PET. Actually, lumang laptop pa gamit ko noon nag-PET ako noon Yung tinatawanan nila ako sa seminar na nung panahon nila sa yun sila sa basta yun. Nakalimutan ko na.
So sa ngayon, confident dahil alam mo na pasikot-sikutin eh. Hindi lang YouTube ka lang nagre-release sa video. At the same time, pwede ka na maging content creator. Na tinanong ako ni ng aking ST, sir, paano niyo po napo-prove na yung mga video po na nakada-download po ninyo ay credible po? Sabi ko naman, since nag-pandemic naman, marami naging content creator na teachers na naka-align sa mga ng tinuturo. So doon din ako nagre-rely. Na. Pero dati-dati naman yung mga source ng mga biology, yung makikita mo talaga na yung gawa sa ibang bansa, yung mga 8 years ago, yung mga panahon na bago nauso yung YouTube. Kumbaga yung matatagal na Then, nakaalin kasi yan sa mga libro eh. Kaya may mga sources naman sa baba. Yun. Tapos, yung mga pagda-download ng scientific calculator, yung binigay last year ng mga yung sa inyo, galing sa inyo yun eh, kasi ST ko dati si Aris. Yun, isa yun sa naging puntos ko rin nung paggamit ng ICT na dire-diretso. Kasi ginawa kong calculator yung normal na Android, ginawa namin scientific calculator yung normal na Android phone. So ICT integration na yun. Tapos, yung paggamit ko ng Wi-Fi na buong klase ko ay nakagamit. Nung time na yun na kailangan namin lahat ng internet para masagutan yung mga nilagay ko doon sa nakalimutan ko na eh. Basta meron akong dinownload na isang app tapos inano ko sa kanila. Then yung last time na din, nagagamit sa physics, yung app din sa cellphone na nakalimutan ko na. Yung kulay orange na app na ko din yun, na nagagamit pa rin namin hanggang sa ngayon yun. Yung may timer kasi yun, tapos yung na-seminar tayo mga ma'ams, yung sa natin, yung mirror and lenses, yung may laser tayo nun. Sir, nakalimutan ko din yung app. Parang PPOX, something ganun. PPOX. Yun. So, ngayon din, inano ko rin sa mga bata yung pagda-download ng mga apps like yung mga parang quiz sa periodic table at saka sa microscope na doon naman siya sa Google Play. Ang dami-dami doon. Kung mastery lang naman ng marami ng games doon about sa elements, about sa microscope. Nada-download naman ng libre. Tapos, kung mapapansin niyo din yung TikTok mga ma'am and sir, yung taas niya, di ba may nakalagay doon, may makikita kayong STEM. Sana ma-browse niyo mamaya. May STEM doon, may mga activity na rin doon na may mga nagpa-content about sa STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kaya yung status ko sa journey ko about ICT ngayon, siguro yun lang masasabi ko. Confident ka kapag alam mo gamitin at pasikot-sikutin yung isang app. Ganun lang naman yun. Kumbaga, huwag kang pupunta sa laban na hindi mo kabisado kasi baka mapahiya ka lang. Tapos sabi, technical error. Ayun lang naman. Salamat. Thank you po, Sir Toby. Kayo po, Ma'am Romero, describe your journey with educational technology and how did you become comfortable using it po? Yun sa akin, kung i-rate natin, siya, siguro around 7 or 8. Kasi talagang sa 7 years ko kasi, medyo nagkaroon ako ng gap kasi sa pagtuturo. Kasi nga, napapunta ako sa ibang area ng ginagawa dito sa school. Kaya medyo, yun, nangangapa ako kasi nga, ilan yung naging handle ko ng load dati. So, ngayon lang uli ako nag full time. So, ma-range ko yung regarding my ability regarding journey ko sa technology. So, yung sa naman, as much as possible, yun, sabi nga ng Sir Toby, hindi tayo pupunta sa klase ng hindi ready, syempre. Tapos, sa dami na nga naman naglalabasan sa Reels, saka sa TikTok, ng mga nakikita ng mga bata na mga activities, experiment, kasi ako talaga din nakakakita. So, tinatry ko siya kung talagang gumagana ba siya. So, kagaya nung in-apply ko sa mga bata last time, nitong recent nga lang, yung refraction
sa yung arrows sa baso ng tubig, ganyan. So tinaray ko muna talaga siya sa sarili ko kung siya ba ay effective ba o talagang totoong nangyayari siya. So nung na-try ko siyang totoo siya, yun yung pinagawa ko sa mga bata last time na nag-MDL sila. Kasi yung sa magnetism na nakita ko, tinaray ko siya, hindi siya naging effective. So hindi lahat na nakikita nga pasensya na sa pero yung ilan talaga doon, kung talaga pagagawa natin sa mga bata, yung mga activity experiment na nakikita sa TikTok or Reels, pag hindi natin siya muna itatry sa sarili natin. So yun, baka ma-question ng mga bata na, ba't hindi siya gumana, hindi pala siya, so parang baka magkaroon pa ng doubt yung mga bata na nagpapagawa, nang hindi naman pala siya gagana or hindi siya magiging effective. So ako sa journey ko talaga ng technology ngayon, talaga nangangapa ako, same din po sa mga apps na ginagamit. So alam din yan ni Sir Toby, pag nagkakaroon kami ng CEO, talagang humihingi ako ng TA sa mga kasama ko regarding sa kung ano yung maganda. Kasi nga nagkaroon ako ng backlog regarding on my journey sa pagtuturo. So yun, so confident naman ako sa paggamit ng technology, kaso nga lang may bata talagang magaling na makaka-encounter ka talaga ng bata na mas magaling pa sa'yo sa paggamit ng technology. So, siyempre, hindi ka naman halata na nalileft behind ka on that particular idea. So, siyempre, pag tatandaan mo kung ano yung na-share ng bata, then, yun, na-try ko na rin naman talaga. So, ginawa ko nung nalaman ko yung particular apps na yun, tinaray ko siya, inaral ko, then yun, so, nagagamit ko na siya para at least hindi naman ako magmukhang nalaleft behind sa mga bata regarding dun sa paggamit ng mga technology na yun. So, yun lang yung naging minsan struggle ko regarding technology. Pero yun, patuloy pa rin naman na aralin kasi nga nag-evolve ang technology natin. So, as much as possible, nagkakaroon tayo ng refinement ng paggamit ng technology para mas ma-improve natin o mas ma-improve ko pa yung sarili ko in terms of applying technology sa pagtuturo. Thank you po. Same question lang po, Ma'am Maborang po. Describe your journey with educational technology and how did you become comfortable using it po? To describe my journey sa technology. So nagiging nagiging friendly user ako ng technology. Since nag-start akong magturo, nandun na yung technology, laptop na, PowerPoint, then nag-evolve from PowerPoint lang ay meron na tayong yung mga iba't ibang interactive na yung PowerPoint nasa Canva na, nasa iba't ibang app na. So, nagagamit ko siya sa teaching journey ko sa science, especially yung PET. Kapag sa physics, very helpful. The same time ay yung struggle lang kapag technology based kasi yung ginagamit natin, yung internet connection. Doon nagkakaroon ng struggle, especially kapag CO, class observation, mostly sa class observation, kailangan meron integration throughout your lesson ng ICT. So, doon lang nagkakaroon ng struggle sa internet connection, pero nagagawa naman ng paraan as a teacher. Alam yan ng mga kapwa ko teacher, nagagawa ng paraan kasi ahead of time, sinasabihan na yung mga bata, ganito mag-data kayo. Ganon din, may ginagawa kaming ways. Nagdadala kami yung router, yung sariling yung niloloadan para lang maka-acquire ng internet. Minsan pa nga dahil hindi kaya, ng isa lang, nanghihiram ng isa pa, dalawa, para at least ay maging successful yung paggamit ng technology-based interactive sa mga students. Kasi na-amaze yung mga bata kapag nagagamit mo siya throughout the lesson. Yun nga lang yung nagiging problem, the use of internet connection. So far. Thank you po, Ma'am Maborang. Salamat po sa mga sagot niyo pong tatlo. And
Meron po naman po akong follow-up question about po dun sa paggamit niyo po ng technology po natin po ngayon. No? Sir Toby, para sa inyo po ito, tell me about the time when technology didn't work as a plan. How did that experience shape you? Ayun, nag-overtime ako. Kakaintay nyo sa loading. May part kasi na kailangan may pakita ko kung paano yung isang concept. Ay, naglo-loading. Nakakita ko overtime na ako, sabi ko. Pero hindi ko kasi kailangan makita ng bata kasi yung part na yon. Ayun. Hindi ko naman pinagsisihan kasi na ako dun sa part na yun. Kumbaga, yan na, tawag doon. Ituloy na kasi nadoon ka na. Tapos one time, ito pa, may CO ako dito online class kay Ma'am Reg noon, pandemic. Di ba hindi kami, actually, aminin niyo to teachers, no? Hindi tayo sanay yung mayroong tinatawag na pupunta sa room by room. Di ba? Ang tawag doon? Alam niyo ba yon teachers, ST? Yung, di ba, mag-groupings. Pupunta sila sa isang room. Break room. Breakout room. Yeah, breakout room. Yeah. Pupunta yung isang grupo dito, papasok doon. Di ba senset natin lang natutunan natin yan? Oo. Kasi groupings na. Sabi ko, groupings na. Alam mo ang ginawa ko noon? Pinagtatawagan ko yung mga bata ko by group nung gabi bago ang CO kinabukasan. Tapos, yan katulad nito. Binigay, tawag doon, nag-ano ko ng question sa kanila. Okay? Tapos, pakita nga kung paano nyo ginagawa. Di isang set yon. Recorded video yon. Next one. So, 5 video yung ginawa ko. Tapos, nung tayo na nag-observe si Ma'am Reg, okay, class, let's proceed to your breakout room. Hindi halata niyo, Ma'am Reg, kasi ginawa ko, plinay ko lang yung video. Sinay ko yung screen, plinay ko yung video. Okay, group 1, may I see? Tapos ako, nagsasalita ako ng live. Tapos yung sagot nila, yung recorded kagabi. Basta ang galing nga nun, hindi nahalata ni Ma'am Reg nung time na yun eh. Naka-5 breakout room ako noon, naka-5 group ako. So, yun pala yun. Pero nung time na nag-inset na, nalaman na namin na may pipindutin ka pala, tapos papupuntahin mo yung mga bata doon, yun yung breakout room. Pero yung time na laban na ako, sabi, paano kaya gamit itong breakout room na to? Ginawa ko, nag-pre-recorded video ako. Pero hindi halata talaga, promise. Hindi alam ni Ma'am Reg hanggang ngayon, yung breakout room na ginamit ko nung CO nung pandemic. Ayun lang. Dun po sa experience nyo na yun, Sir Toby, paano po kayo na-shape nung experience nyo po dun sa CO ninyo? Siyempre, yes. Dahil nga, sabi ko, ano ba yung breakout room na yun? Inaaral ko si breakout room. Diba? Sa Zoom po ito, Sir? Sa Zoom po ang breakout room po, no? Yes, sa Zoom. Tapos meron din sa Gmeet. Kaya lang ngayon, ang Gmeet limited na rin siya. May bayad na. Unlike nung pandemic nung nakaraang talagang free lang sila kasi ginawa silang platform or nakipag-tie up ata ang Even yung Canva dati, libre yon nung pandemic. Ngayon may premium. Hindi nakipag kasi yung DepEd. Ayun lang. Okay po. Thank you po. Sa inyo po, Ma'am Romero, same question lang po. Tell me about a time when technology didn't work as a plan. How did that experience shape you? So dapat naka-ready ka sa mga bagay na hindi mo ine-expect, lalo na kapag aakyat ka sa kapitong langit. Talagang kapag ang signal ay hindi makahagap, ay talagang kailangan naka-ready na ang iyong mga dapat gamitin. So dapat andun yung magiging flexible tayo regarding dun sa magiging scenario. Kaya mabilis dapat tayong mag-adjust yun, para hindi ma-miss yung lesson sa isang araw dahil lang nagkaroon ng troubleshooting dun sa ating ginagamit. So dapat maging flexible kung ano yung may isip na paraan na naka-align dun sa discussion. Kasi ang na-experience ko din last time, wala na lang sumayaw ka sa harapan para lang talaga ma-demonstrate mo kung ano yung gusto mong i-share sa klase.
na minsan nagiging practice ko, ginagamit ko yung mga body parts ko para maging ano siya, maging model in terms of diagram yun. Saka kasi ginagamit ko din siya para mas mabilis ma-memorize ng mga bata yung isang possible diagram. So, ginagamitan namin siya ng, yung kagaya ng sa kamay, ginagamit ko siya para mabilis silang matandaan. Kagaya nung last time sa discussion namin sa grade 10, yung sa reflection, yung mga different arrows sa reflection. So, ginamitan ko siya ng palad kasi biglang parang nagka-problema yung slide ko doon. So, imbis na mag-drawing ako sa board, ginamitan ko siya ng kamay na kung saan nagamit din namin siya last quarter regarding plate boundary. So, dalawang kamay siya. So, sabi ko ngayon, isa na lang. So, gagamitin natin yung ating palad in terms of demonstrating the incident ray, reflected ray, ganyan-ganyan. So, nagamit namin yung palad nila. So, sabay-sabay kaming sabay-sabay kaming nag-demo ng mga palad namin para mas maano namin yung mga different lines in terms of reflection. Kasi nga, hindi magiging hadlang dapat na nagkaroon ng troubleshooting para makain yung oras. Kasi talagang, nakaranas din naman ako talagang magkakraming ka kasi ayaw gumana ng laptop, yung HDMI, ayaw ma-read. So talagang kakain ng oras. So hindi naman pwedeng lalabas ka ng classroom, iiwanan mo yung bata, paano na kung nasa third floor ka? So ilang minuto yung kakainin nun bago ka makabalik. So dapat pa lang, nakapag-isip ka ng backup plan para kung ano yung gagawin mo para lang mapagpatuloy yung discussions. Yun lang naman po. Thank you po for that experience, Ma'am Romero. Proceed po tayo, Ma'am Maborang po. Same question lang din po. Tell me about the time when the technology didn't work as a plan. How did that experience shape you po? Okay. Yeah, so as a teacher, ay nasabi na po nila, we must be flexible. Kasi though meron tayong plan, plan A, meron tayong plan A, plan B, plan C, especially kapag kami pag CO, class observation. Yun kasi yung pinaghahandaan namin. Pero kapag regular class, ganun din naman, meron tayong mga plans. Kapag hindi nag-work yung plan A, another plan. Kasi sa akin ina-apply ko kasi siya sa akin. Since tayo ay science teacher, nagiging systematic tayo. Na-apply ko kasi siya, especially kapag pagka kailangan ng internet connection. Kasi even though nag-prepare tayo, minsan hindi gumana. Kapag may time pa naman, may 1 hour lang binibigay. So, ang ginagawa ko, nagpa-plan ako na kapag hindi nag-work ito another plan. Pag di pa rin nag-work ito, so kailangan talaga meron tayong mga backup plans as a teacher. And we must also be flexible talaga. Na hindi lang tayo naka-rely sa technology. Tayo mismo ay complete package na ng technology na kaya natin magturo kahit wala tayong ginagamit na mga technology base. So, yun lang po kasi nabanggit naman na nila yung other hand. Okay po. Thank you, Ma'am Maborang. Kayo po ulit. Ano po naman po yung nararamdaman niyo po in terms sa pag-develop po ng bagong teknolohiya? Ano po yung nararamdaman niyo or concern niyo po doon sa pagbabago po ng technology natin ngayon? Hindi naman na tayo makaka-debate doon kasi yun na talaga yung era natin, papunta tayo sa high-end technology as education goes by. Nagpa-progress din yung technology. And ganon din sa education, kung ano yung meron sa technology, nagre-rely tayo. So, kailangan mag-adapt. Sabi nga po, change. The only constant in this world is change. Meron pa talagang change. So bilang guro, kahit ayaw natin sa change, saan nga nagrereklamo tayo pero kailangan pa rin nating i-adapt yung change. So far yung changes sa technology, kailangan lang natin siya di naman kasi siya sa isang araw lang matututo ka na talaga eh. Kailangan din talaga natin siyang aralin kung gusto mo talagang matuto sa technology. Kailangan natin siyang aralin throughout, walk through. Baka kasi darating yung time na mas mahusay na yung mga bata sa
Ngayon mahusay na yung mga bata sa paggamit ng ng mga technology-based na mga app na hindi natin alam. Kaya kailangan din nating mas ahead sa ating mga students. Thank you po, Ma'am Bora. Same question lang po, Ma'am Romero. Ano po yung nararamdaman nyo or concern kapag may bago po na educational technology po nag-a-arise po ngayon? Siyempre, science teacher tayo, di dapat curious tayo doon. Ano? So, makikurious ka, paano ba natin siya pagaganahin, paano ba siya magagamit, align doon sa objectives na gusto mong ma-reach on that particular day para magkaroon ng excitement para doon sa gagawin mo sa isang discussion. Kasi nga, gaya nga ng sabi ni Mang Miriam, yung akala natin ay latest na, yung pala maya-maya meron ng latest. So laging may latest. So dapat di tayo nagpapahuli sa mga technology na meron sa ngayon. So hanggang makakaya na aralin para mas magamit natin siya ng mas maayos na ma-integrate natin sa pagtuturo natin regarding gaano nga ba to ka-effective na magamit sa pagtuturo. Thank you po, Ma'am. Same question lang din po, Sir Toby po. Ano po yung nararamdaman nyo po when may na-encounter na po kayo na bagong educational technology po? So yun nga, curiosity. Ay, paano ba yun? Like ngayon yung sinasabi nila na world wall ba yun? Yung sinasabi nyo ngayon? Yung pwede sa tablet? Yun. Una-una, kailangan agad, ano to, paano gawin siya? Paano siya operate? Makakatulong ba sa bata? Or user-friendly ba siya? Ganon. May mga tanong na agad na ganon. Unlike na, dati kasi pagka makikita mo, ay, premium ba yan? LED wall? Yeah, LED wall. Meron pang isa, ma'am, yung sa tablet ka magagan pero sa TV lalabas ako. Pero titinakot. Tapos, yun nga, aside from that, kailangan, kung libre, usually tinitingnan ko, tingin nga ng app, libre ba to? Kasi, pag hindi kasi libre siya, hindi mo naman maabot. Yung premium kasi noon, kumbaga, hindi mo ma-unlock yung at most, nung technology. Kumbaga, mabibitin ka lang na gano'n. Ayun, ganun lang. Kailangan mo mag-upgrade. Pero kung sabi nga ni ma'am na ano nga ako kasi, 'di ba meron tayong communication allowance. Eh, 'yun, pwede natin gamitin 'yun. Eh, inisip ko nga kung magsu-subscribe ka halimbawa sa Canva for premium, every 3 months kasi yung 7.5 ay magkano monthly 'yun. Like meron pang isa yung um, may isa pang app dun sa science na may nakita kong app na may bayad din siya. Kaya sabi ko, yun. Depende naman, kumbaga, since for the goodness of naman natin siya pagtuturo, embrace lang, no? Yun ang umano sa akin. Let's embrace the technology. Saka, yan are the days na, ano na naman yung pakulo na yan ni DepEd, ano na naman ganyan. Yan are the days ng gano'n, no? Pero, sabi ko nga, pag tumagal ka sa DepEd, magreklamo ka. Kasi naririnig ko yun sa mga matatanda kung ano na yan, matanda na ako, kayo na ng mga bata, ganun. Pero nandito pa rin naman sila, nakakailang years na sila yung service. Pero ang ganda rin, pag may trend talaga, kailangan aware ka. Like, eto hindi ko alam kung papaano ko, pero na-integrate ko tong na to, Grow a Garden Na-integrate ko siya minsan sa topic. Ano topic namin? Sa cell, no? Kasi nga yung mga grow, ngayon papasok pa ako sa sexual at Kaya naano ko sa mga behavior ng mga bata, pamangkin ko kasi, ano nangyari sa'yo? Ganun-ganun daw. Kumbaga, yung kanila daw guide, ano tawag doon, may mga thief ba? Yung parang ninakawan yung kanilang tapos walang bantay kasi ganun-ganun. Di sabi ko, sige, ano bang meron sa Grow a Garden? Tanong ako sa mga bata. Aboy, buhay na buhay sila, mga grade 7. Yun nga daw, better bang plants daw. Napakwento ako nung unang labas ng FB ba yun nung nag-ano tayo nun?
ano ba yung may garden din sa FB dati nun eh. Tapos pag hindi mo na-harvest, halimbawa hindi ka na pa-online, bulok na siya kinabukasan ng mga tanim. No? May app din sa Facebook dati. So, ganun lang naman po. Okay po, Sir Toby. So, ito pong next question na po to, sir. Nasagot niyo na po ngayon mismo yung ano. So, kay Ma'am Romero and Ma'am Maborang ko na po ito itatanong. Since nasabi niyo nga po na nag-a-apply po kayo kung saan makaka-relate yung mga student para mas lalong maintindihan yung isang topic which is yung Grow a Garden po. How about naman po sa inyo, Ma'am Romero? Paano niyo po natatransform yung complexity ng isang subject para po mas maunawaan ito ng student sa better way? Ano siya, pwede siya by means of storytelling, kagaya ng sabi ni Sir Toby. Kagaya ngayon, third quarter, biology kami. So, minsan ito na rin na nagiging favorite part na rin talaga kasi actually, sa totoo lang, sir, ang ating buhay ay minsan ay nasa-share ko sa kanila lalo na pag nasa part kami ng reproduction, yun, pregnancy, yan, nasa-share ko talaga based on my personal experience, yung mga ganyan. Tapos in real life situations, paano yun, during pregnancy, bilang maging magulang, ganyan. So, nasa-share ko siya personally. In terms of parang sort of evolution ko simula nung nagkaroon ng anak, magkatrawa, ganyan. So, nasa-share ko siya yung in terms of stages ng development ng isang individual. So, in real life situation, nasa-share ko siya. So, para mas ma-realize ng mga bata, ano nga ba yung changes na kailang pinagdadaanan. Then, syempre, in terms of their decision making, ano yung pwedeng mangyari sa kanila, kung ganito, ganyan ang decision na pwedeng mangyari sa kanila. So, yun. So, nasi-share ko siya by means of a simple short storytelling sa kanila. Then yun, minsan, in terms of visualization, paggamit ng mga models, diagram, ganun pa rin. Ginagamit ko pa rin yung body parts ko in terms of demonstration, kung ano nga po, ano yung ano, lalo na recently lang naman nagkaroon sa laboratory natin ng mga talagang model, yung mga torso model ng mga parts ng katawan ng tao. So dati wala talaga yan. So talagang yun, kung ano yung pwede mong ma-share na body parts na pwedeng mapakita sa mga bata, then ano yung mga possible functions. So sinashare natin sa bata para mas maging realistic ba. Complex siya pero simplified mo sa kanya yung mga ideas dun sa discussion, lalo nga sa biology regarding sa mga terms, parang madaming sort of memorization ng mga terms, so para mas mabilis nilang matandaan. So yun, so pinasisimple natin. So best for me pag biology yun, talagang bumibida pag storytelling ng buhay ng ng Ma'am Romero kasi nga nakaka-relate in terms of paano nga ba yung journey ng sa reproduction process hanggang maging yun. Kasi nga sa grade 10 talaga, sa reproduction process pa lang ng puberty stage, applicable sa kanila. Ayun. So na-share. At meron namang ibang bata na kapag nakapag-share ako on that particular point sa buhay ko is yun, may natatouch naman ako, nag-aano sila na naamay sila na ayun, ma'am, may ano na pala kayo, may anak na pala kayo, parang gano'n, magtataka sila na ganyan-ganyan. So, nag-aano sila na, ma'am, hindi halata, ganyan. Parang ano sila, tas yun. So, mag-share na ako sa kanila ng yun, yung about having a relationship, ano yung mga pros and cons na dapat nilang tandaan, parang gano'n. So, mas nagagaps ko yung ano nila para mas matutunan nila yung particular discussion doon. So, yun. Thank you po for that experiences. Kung kay Sir Toby po is application po sa mga trending, and kay Ma'am Romero naman po is storytelling kung yung mga naranasan po sa buhay nila. Kayo naman po, Ma'am Baborang, paano nyo po na-entertain sa madaling paraan yung isang complex topic ng science po? Sa akin naman, sa mga students ko, through real life application, through DIY, do it yourself, mga activities na wherein nalolocalize siya at the same time kung ano yung available na mga materials na gagamit nila. For example, sa physics, 'di ba yung electric motor, complex siya in terms sa mga
sa mga appliances na meron tayo, yung dynamo. Nagiging simplify siya through the use ng mga DIY materials na ginagamit ng mga bata na meron sa bahay, yung battery, yung magnet. Doon nila din nila ma-apply yung concept na kapag sinabing electric motor from electrical to mechanical energy. Mahirap kasing instill sa kanila na ganito yung pero dapat nilang magawa hands-on. So more on hands-on activity na sila yung gagawa as an application para maano talaga nila, maintindihan nila lalo yung concept ng science. Okay po. May sunod po akong tanong sa inyo, Ma'am Maborang po. In terms of technology po, paano po ito nababago the way you present or explain a science concept po? In terms of technology, paano nababago? Okay po. How does the technology change the way you present or explain a science concept po? So through the use of technology na available tayo ngayon. Paano naman po siya, ma'am, na nababago yung the way you teach, the way you explain dun sa mga bata yung subject niyo po? Paano po nakakatulong yung technology na po na yun? In terms sa mga bata naman, yung help ng technology, mas nadi-deepen din yung understanding nila na hindi lang sila namamangha dun sa concept, kundi mas nadi-deepen yung knowledge nila. Ganun pala yung through technology, especially kapag sa physics yung simulation, through PET simulation. Mahirap kasi yung concept, kaya kailangan talaga natin apply siya through simulation or through experiments. Sa chemistry naman is through experiment. Tapos pag sa biology naman is through model or yung mismong realia. And through the help of technology na marami na ngayong mga apps na pwedeng magamit ng mga bata para mas maintindihan nila yung concept. For example po sa chemistry, meron yung periodic table na hindi na sila, 'di ba dati bumibili lang yung mga bata ng periodic table, hindi na gumagamit na through cellphone, pero pwedeng ma-maximize yung cellphone. Pag nag-compute din, hindi na tayo pwedeng kahit wala na silang dalang scientific calculator, kagaya na mention ni Sir, pwede na silang mag-download. So, through the use of yung mga application na before, kailangan pa meron tayong sariling scientific calculation. So, pwede nang i-download na lang ng mga bata para makarelate sila sa concept na meron tayo sa science. Thank you po, Ma'am Maborang. So, parang yung traditional na teaching dati, then nababago na po yun ng technology po para napapadali na po sa pagtuturo po ninyo. Yun po yung parang nagagrasp po sa niyo. And thank you po. Sir Toby, sa inyo po din, same question lang po. How does the technology change the way you present or explain the science concept or a science concept po? Actually, wala na ako ina-explain pag nandun na. May time na hindi ko na ina-explain kasi katulad nung may isa akong pinalo kasi na content creator na science teacher din siya. Andun na, ang galing yung magpaliwanag, Tagalog siya. Ayan. Tapos ang ginagawa ko naman, nihimay-himay ko na lang din. Pinupost ko tapos i-reiterate ko for clarity and clarification para sa bata. Kasi ang bata kasi na-observe ko na pag pinanood mo siya ng dire-diretso, gano'n. Tapos ulit pa ng isa. Tapos nagtanong ka, hindi na alam. No, kasi parang di ba tayo marunong tayo mag-jot down ng concept habang nanonood, tapos jot down ng gano'n. Sa kanila, ang bilis mag-phase out nung idea base sa panood. Sabi ko nga, kapag ang pinanood, halimbawa kunyari, siguro Catherine Bernardo o about sa mga love team, o about sa K-pop, nare-reiterate nila at once pagkatapos, di ba, aminin yan as a student,
no? Pero kapag yung mga ganung concept, hindi agad nila nare-reiterate. So, ganito na lang. Pasok si concept, post, explain, and then diretso ulit na explanation doon sa TV, then post ulit, yung teacher factor naman ulit, yun. Ganun ang ginagawa ko. Para lang maano yung ma-enhance yung knowledge ng bata. Kasi sa totoo lang talaga, meron pa rin hindi marunong mag-comprehend, hindi marunong makinig. Kahit nabibigyan na yung topic mismo, ini-explain na pa isa-isa sa kanila. Yun lang. Thank you po, Sir Toby. Same question lang din po, Ma'am Romero. How does technology change the way you present or explain science concept po? No. So yung kagaya ng nabanggit mo, sir, na from traditional talaga naman na teaching, so parang medyo nagle-level up ang style ng pagtuturo ng mga teacher nowadays in terms of using technology. May mga bata talaga or kalahati ng klase talaga is magagrabs mo yung attention in terms of using technology, lalo na kapag yung technology na ginamit mo is bago sa paningin ng mga bata, talagang maka-catch up mo yung kanilang attention. So, ganun din na merong ilang apps na ginagamit in terms of gamification na sinasabi nila na talagang nagagamit sa mga bata kasi nga lalo na pag yun sa Snake and Ladder, di ba, na nagamit natin last science camp na talagang na nabuboost yung interest ng mga bata na mag-participate, makipag-interact kapag ginagamitan ng mga ganong style ng application. So, yung talagang yung technology is malaki yung naging impact niya para mabago yung in terms of pagtuturo in terms of science concept talaga, yung interactions, then hindi lang more on student-centered na nagiging idea na ang mga bata talaga is mas nagiging engaged in terms of learning environment natin. May follow-up question lang po ako. Pwede po ba kayong magbigay po ng specific example na technology ay only effective doon po sa science concept na yon? Again, ulitin ko po ulit para mas malinaw. Pwede po ba kayo magbigay ng example na specific science concept na applicable lang po talaga yung technology doon and bakit yun po yung napili ninyo? For me, example, yung sa magnet, yung sa last quarter namin. So, ginamit namin doon yung sa PET simulations ng magnetism and electricity kasi medyo limited yung gamit sa laboratory, nag-iisa yung magnetic board. So para mas ma-visualize yung idea regarding charges and magnetic field. So yon. So nag-project kami ng yon sa PET simulations. Shinare ko yung link regarding sa PET simulations. Tinanong ko yung mga bata kung sino yung pwede magkaroon ng access on that. Kung wala silang access sa yung laptop na ginagamit namin, yun, pinoreject ko sa TV, then bawat bata is nagkakaroon ng chance para magkaroon ng time para malaro or ma-encounter kung paano nga ba magre-reveal regarding on the magnetic field saka doon sa electric charges. Ayun. So nagtataka yung bata na from black screen, ayun, meron na lang lalabas. So yun, nagagamit naman siya. Okay po. May tanong lang ulit po ako. Since nabanggit nyo na po yung PET simulation or visualization na ginagamit nyo po doon sa P6, no? Paano naman po kaya na babago yung understanding ng student compare po doon sa traditional po? Di pa po gumagamit po kayo ng technology ngayon. Paano naman po nababago sa tingin nyo yung pagkatuto ng bata compare po doon sa traditional po? Sa inyo po yun, Ma'am Romero. Ulitin ko po ulit, since nabanggit nyo po yung simulation, paano naman po yun nababago po ng pagkatuto po ng bata
compare po dun sa traditional nyo na lang po na pagtuturo. Like, for the example, sabi nyo po is magnetic. Di ba? Mag-drawing po sa whiteboard lang. And ngayon po, gumagamit na po kayo ng simulations. Paano naman po sa tingin nyo na bago yun yung pagkatuto po ng bata po natin? Mas ano sila sir, mas nagiging engaging yung mga bata na matuto on that particular topic. Mas nagiging effective kung para mas malaman natin yung deeper understanding ng bata, then yung retention ng idea sa bata is mas mapapaliwanag natin kasi nga nakikita nila in actual scenario kung ano yung gusto nating ipahatid sa akin. Hindi lang siya basta drawing ng dalawang arrows na ganito, ganyan. So, doon talaga gumagalaw siya. So, nakikita nila na ganun pala yung nagiging interactions ng mga possible same charges, unlike charges, ganun pala yung nangyayari. So, yun, sir. Thank you po for that experiences. Ma'am Maborang, same question lang din po kay tulad po na kay Ma'am Romero dun po sa nauna. Pwede po ba kayo magbigay po ng example ng science concept that the technology is only effective po for that science concept and bakit nyo po yun napili? Since kay ma'am na sabi niya na yung pet simulation, hindi ko na yan kasi nasabi niya. Sa akin naman, additional na lang yung meron kasi tayo ngayon sa sa PowerPoint, kung alam niyo yung class point. Meron kasi sa ngayon, dati nung pandemic siya, free, ngayon na siya, may bayad. So sa akin effective siya kasi dun sa sa buong PowerPoint ko nandun na lahat yung mga interactive activities, yung integration ng gamification na sa PowerPoint pa lang nagiging interactive na siya in terms na, for example, fill in the blanks. So yung mga bata ay maglalagay ng sagot, idadrag lang nila through the use of their cellphone, yung tablet or yung laptop, idadrag lang nila yung mga sagot, then makikita na doon kung tama yung kanilang mga sagot. Or kung yung topic mo naman sa biology ay label the parts, pwede mo din siya magamit dun sa mismong PowerPoint mo through ClassPoint na idadrag lang din ng mga bata. Ito yung parts, ito yung mga parts na kailangan nilang i-label. And kapag sa quiz naman, ay nakikita yung parang ladder board ng mga score ng per group or ng mga individual para makita ng mga bata na nagiging interactive siya kasi nakikita yung mga scores at the same time ay nagiging sa kanila, alam niyo naman yung mga bata ay very competitive. Gusto nila, lalo kapag merong reward o kapag ikaw yung grupo niyo ang naka-score ng mataas ay may specific reward, may plus points or merong mga other tangible na reward. So nagiging mas interactive siya. And doon ko nakita na applicable din siya sa science since tayo ay more on mga labeling parts, especially sa biology, yung mga identification ng mga activities, pwede din po siyang i-adapt. So far yun po. Thank you po, ma'am, for that experience po. May follow-up question lang po ako about dun po sa experience niyo po about sa technology po. Meron po ba kayong mga may experience din po ba kayo na doon po sa paggamit niyo po ng technology? Meron po ba doon na naka-reveal na something about science content na hindi niyo po talaga nalalaman noon pero nung nagamit niyo po yung technology, ito po pala ganun. May mga scenario po kayo na encounter na ganun mo? Meron po. Kasi dati hindi ko alam na yung ganong concept. Na dati nag-online class kami, ang daming app na kailangan pang gamitin. Pero dun sa ClassPoint, nandun na lahat yung mga yung parang yung madaming app na kailangan mo pang i-share sa mga bata. Nandun na lahat mismo. Yung ClassPoint parang siya, complete package na siya ng mga activities na pwede natin. Meron na din doon kung gusto mong
Parang 'di ba gumagamit tayo sa sa Google Meet nung parang kailangan magsulat ng solution, meron na din dun sa PowerPoint mismo puwede kang maglagay ng mga solution mo kung paano ka nag-come up dun sa problem. Thank you po, Ma'am Borang. Sa inyo po, Sir Toby po, same question lang din po dun sa nauna po kila Ma'am. Pwede po ba kayo magbigay po ng example, specific science concept po na only be effective taught with the technology and bakit nyo po yun napili po? Katulad ngayon, yung nag-lesson ako sa homeroom sa homeroom ko nilesson yung earthquake kasi wala naman kami topic sa science. Noon, yung fault finder, inano ko yung sa Kanlubang. Pero tinuturo kasi sa grade 9 yun at saka sa grade 10. Yung mga plate tectonic, tapos yung mga types ng plate boundary. So, pwedeng gamitin yung fault finder specifically para lang doon sa mga fault around Kanlubang or around Philippines. Yan. Isa pa yung Google Earth. Nasaan bang eksaktong location, yung mga volcano natin na active tapos inactive. Yan. Inano ko yan dati sa grade 9 noon. Yung mga Tapos, yung sa PET simulation, balik lang doon kasi ginamit ko siya dito sa grade 7, yung movement ng particles ng solid, liquid at saka gas. Yun. Specifically, nandoon na siya sa topic na matter, na paano i-adjust yung temperature, ano nangyari sa particle, kailan nag-freeze, ano mangyayari doon, pag na-freeze, ano mangyayari doon sa particle. Yung PET simulation ang ginawa ko doon. Kasi hindi ako nagpapa-hands-on experiment na yung sila yung magdadala-dala ng kasi nga, iniiwasan ko kasi doon na messy yung laboratory kasi wala silang gown, walang lab gown, walang Pangalawa, hindi ko rin inaano sila na kasi baka mamaya nagtapon na yun ng mainit na tubig, gano'n. Kaya ang ginagawa ko more on simulation. Pero pagdating do'n sa microscope, marami kasi tayo nasa 50 pataas atin na doon. Kaya nagagamit nila yon kahit tig-iisa pa sila. Pero sa sobrang ko din, hindi naman sa madamot kasi careless yung iba. So, 5 microscope lang inaano ko tapos pinapapila ko sila, pinapasilip ko tapos sila rin nakaka-hands-on naman sila actually. Kahit kumbaga isa-isang hands-on. May nakita ako na yung tinatawag na microscope simulation ng fungi, ng iba't ibang cell. Ayun. Kaya puwede 'yun kung walang microscope katulad nung 'yan sabi ng este ko diyan nga daw sa CCC wala naman daw talagang laboratory ba or something baga, kaya hindi sila nakakagamit ng microscope. Ang tuwang-tuwa siya nung mga bata nasa unahan, "Anong part ito?" Gano'n, gano'n, gano'n. Nakikisabay siya sa pag-aano ng mga parts, nire-recall niya sa isip niya, gano'n. Ta's sinusubukan ko nga siya kung nakikinig, sabi ko, "Nak, alin ang hindi nasabi, alin hindi nabanggit?" Kaya sabi niya sa akin kung ano yung ng bata kasi pinapa-recitation ko kaya tinatanong ko siya kasi siya yung nakatutok daw sa titingin-tingin. Sir, perfect po. Minsan hindi ako natingin, inaano ko kung nakikinig siya. Sabi ko, "Oh, nak, anong kulang niya ng response?" Yun. So maraming konsepto at marami ring mga science, um, simulation, ICT na pwedeng gamitin specifically sa mga topic ng science. Okay po. Sir Toby, may follow-up question lang po ulit ako. Since nabanggit nyo po yung simulation and parang sa statement nyo po, nagkaroon na siya ng mix, no? In terms po dun naman sa simulation and or visualization po, paano po na bago yung understanding ng student po compare naman po dun sa traditional? Kasi sa traditional, sasabihin ko, di ba, hawak kami yung baso, maglakad ka, pag di ba, may tubig dyan. Ano nangyari? Ay, sir, natapon po. Sir, nabawasan po yung baso. Bakit? Doon sa simulation, makita nila that the particles are moving. No, nakita nila dun sa PET na gumaganon o pag water, naggaganon-ganon yung mga particles niya, tapos capable of moving siya. Kaya nababawasan ng laman yung tubig dun sa baso. So, yung understanding ng bata na nako-concretize base sa actual na experiment, base din sa simulation. Kasi wala naman tayong kakayahan na makita yung X-ray vision ng particles ng di ba, ng mga water, no, o di kaya ng mga elements natin sa Kaya kailangan pa natin ng dali may mare-record kasi
Yan, may parcel kasi. Yan. So, yun lang. Nobby, last follow-up po for that specific question. Meron po ba kayong scenario na na-encounter na dun po sa paggamit nyo ng technology, meron po ba kayong na-realize or na-reveal something yung technology sa inyo na hindi nyo nalalaman noon, pero nung nagamit nyo po yung specific technology na yon or apps, is parang, ganito pala yun, ganito pala yun. Parang may new learnings po. May scenario Ngayon po ba kayong lang. ganun? Ngayon lang yung sa fault finder. Pwede nyo po bang Natuwa ako. ilahad po yung experience nyo po doon? Oo. Dati kasi ang libro kasi ng science, may mapa na doon given by the DOST. So doon na sa mapa na doon na mula sa doon sa north, no, yung passage ng West Valley Fault, Lubang Fault, ganun. Alam namin sa mapa. Doon yun na sa printed map ng libro ng DOST. Nandun lang, may page lang doon na ito yung mga fault and ganun. Ngayon, pag gumamit ka ng fault finder, talagang makikita mo ilang kilometer ka mula doon sa fault line. Yon. Kaya ginamit namin yan nung nakaraan sa church. Si Pastor Jason, tinignan niya yung fault finder niya. Tapos, parang around yung church namin, yung school natin, parang 3 kilometers away from the Matang Tubig. Kaya natuwa kami. Yan, specific talaga yung fault finder. Kaya malalaman mo rin na, malapit na sa fault line yung bahay mo. Yun yung naano sa akin. Yan, parang Google Maps. Yun yung na-reveal sa akin talaga. Na, yun. So far yung pala yung bagong learning ko. The rest naman kasi may nagagamit na before. Okay po, Sir Toby. Thank you po for that experiences po na binahagi niyo po sa amin. Sobrang napapadali po talaga ng technology yung mga learnings po talaga natin. And Ma'am Romero, next question na po tayo para po to sa inyo. How has the technology influenced your overall teaching methods beyond just science content po? Technology. Ulitin ko po ulit, ma'am. How has the technology influenced your overall teaching methods beyond just science content? Paano po ba naka-influence yung technology po sa kabuuan ng pagtuturo niyo po compare po doon sa alam niyo lang na content? Ano siya, for me, nandun yung personalized learning. Kasi nga, from yung sabi mo, kagaya nga nung nabanggit mo kanina na may term tayo na traditional way of teaching and learning. So ngayon, dahil nga because of technology, that traditional way of teaching and learning, medyo nagle-level up na siya. So by means of personal learning, so hindi lang bata yung tendency na natututo in terms of technology. So ganun din kami na talagang malaki yung nagiging epekto niya sa teaching method kasi talaga kahit sa DLL hinahanap siya. So paano mo na-integrate yung applications of ICT, sort of technology in your DLL, then paano mo siya na-integrate sa pagtuturo mo in any aspect of applications of technology. Siyempre, in terms of real-time feedback na sinasabi nga na napapadali na din ang pag-check ng quizzes kasi meron ng mga apps paano ka mag-check ng quizzes aside kahit nga yung in terms of quarterly exam meron na rin na-share sa akin yung ilang yan si Ma'am Miriam ng parang application yung SIP nga ba tama ba Ma'am Miriam na SIP app na para mas mapadali Zipgrade. Ayun, SIPgrade para mapabilis yung pag-check mo ng exam na andun na lahat, yung MPS, or score analysis, so nandun na. So, mas medyo nababawasan, nalilesen yung burden namin in terms of paperworks. Yun, parang nalilesen siya ng konti. Alas lang talaga na nasa amin na meron din naman talaga ilang kasama na medyo nahihirapan pa rin talaga na makipagsabayan in terms of using technology na mas sanay kasi sila sa ganitong traditional kaso nga lang pag sa traditional nga medyo yun nga nahihirapan both side bata sa kasi teacher kasi nga nagkakaroon ng parang gap kasi nga iba na yung
way ng mga learners natin ngayon kumpara nung siguro nung panahon namin na talagang mano-mano ang lahat ng bagay. So ngayon, by in terms of technology, talagang malaki yung naging overall impact niya in terms of our teaching methods. So malaking tulong talaga. Okay po, thank you po for that experience. May follow-up question lang din po ako about po dun sa paggamit ninyo po sa technology. And di ba po meron tayo sa every classroom is meron siyang different or dynamic environment po. Kapag naman po ina-apply nyo yung technology, paano nyo po na-manage yung dynamic po ng bawat classroom or yung pagkakaiba-iba po ng classroom? Linawin ko lang po ulit. Di ba po ang classroom po is dynamic siya. And when i-apply nyo po yung technology or ina-apply nyo na po yung technology sa bawat classroom na pinapasukan nyo po, paano nyo po na ma-manage po doon yung pag-a-apply po ng technology? Kahit po na iba-iba po yung environment po doon sa kada classroom. Sir, in terms of part ng classroom management, siguro mas nabibigyan ng clear expectations ang mga bata, ensuring the understanding and purpose mo kung ano yung lessons mo on that particular day. Then, syempre, in terms of grouping strategies na, syempre, yung may mga bata talaga or sa isang klase na merong magaling, may advance regarding on that particular technology, merong hindi. So, ano mo sila, parang magkakaroon sila ng in terms of collaboration, sharing of the experiences in terms of using on that particular technology or applications para lahat is nakakasabay, nakaka-adapt para mas maging smooth yung nagiging transition ng learning ng mga bata. Nababawasan in terms of multitasking na sa mga bata. Kapag naman po ina-apply niyo po yung technology doon sa different classroom niyo po, nakaka-relate po ba yung lahat, Ma'am Romero? Kapag ina-apply niyo po yung technology dun sa iba't ibang meron naman agad kasi talaga yung mga sabihin natin na talagang mahilig sa technology, meron talaga diyan na napaliwanag mo na lahat, uulit ulit. Ma'am, ano po 'yun? Pakiulit po. So meron talagang hindi nakakasabay agad. So 'yun, talagang kailangan mong ulitin sa mga bata. Kasi nga hindi naman lahat sila is parang aware on that particular type of technology. So yun, so parang ipapamiliarize mo sila. Okay po. So last follow-up po for that specific question po. Paano po nabago ng technology po yung role as a teacher niyo po? Paano po nabago ng technology yung role niyo as a teacher? Hello po, ma'am. Yes, sir. For me, in terms, sa akin na kuya? Apo. Sa akin, in terms of how technology changed me as a teacher, syempre, in terms of using time, mas nagiging more efficient siya. Ayun, so gaya nga nung tambak naming papel na chine-checka, minsan nalilesen na siya kasi nga mayroon ng mga apps na ginagamit para sa mga ginagawa ng mga bata. Example, ngayon may Google Forms na sinesend sa mga bata para in sort of some assessment. So doon pa lang makikita na yung scores ng mga bata. So mabilis na siya. So kukunin mo na lang yung score. So ire-record mo na lang. So
nababawasan na yung papel na papel na chechekan mo. So nababalance na siya. Tapos yun. So yung in terms of pagpa-facilitate sa mga bata, nababawasan na din kasi nga student learner centered na tayo ngayon. So dun pa lang talagang nagbibigay lang ng instruction sa mga bata. So bata na yung talagang nagano regarding on that particular ideas kung ano yung gusto nating ano sa mga bata. So, ayun nga, gaya nga ng sabi ng Nina Ma'am kanina, learning by doing. So, by means of discovering something, talaga na-engage yung mga bata. Lalo na kapag bago sa paningin nila kung ano yung possible applications or technology na hinahain sa kanila. Okay po. Thank you po for that experiences. Tungo na po ako kay Mama Borang po. Same question lang din po. Gaya ng kay Ma'am Romero, ulitin ko po ulit. How has technology influenced your overall teaching methods beyond just science content po, ma'am? Sa inyo po ito, Mama Borang. So, as part na ng technology yung ating teaching and learning process, kung dati, traditional, more on si teacher lang ang talk. Ngayon is more on facilitator na si teacher. Magpa-facilitate na lang yung mga bata na yung yung gumagawa. At the same time, through technology, kahit sabihin natin nagiging mas napapabilis na yung pagkuha ng mga data, ng mga MPS. Yung kasi yung yung struggle sa paperwork ng teacher, yung MPS. Through the use of yung Excel, nade-determine na namin yung MPS. Unlike before na magka-count ka pa. So, yun, nagiging helpful siya sa part ng teacher. Okay po, ma'am. May follow-up question lang din po ako. And since nga po sa pag-implement po natin ng technology sa different classroom po, since dynamic po yung mga, di ba po sa grade 10 is dynamic po yung classroom nila, hindi naman po sila pare-parehas. And paano nyo po na-manage yun kapag na-apply nyo na po yung technology po sa kanila? Since meron po tayong varied skills ng mga students, napamanage ko po siya. Kasi in terms na, for example, hindi naman kasi lahat ng mga bata natin ay kayang may cellphone. Sabihin na natin may cellphone. Kagaya nga yung nasa shift tayo ng modular at online, hindi 100% pwedeng makakop up yung mga bata. So, ang ginagawa ko, para ma-monitor yung mga output nila. Kung yung kaklase niya na may kapitbahay, i-ano na lang yung mga output para lang makagawa yung mga bata. Ganon din sa classroom setting. May mga bata tayo na walang gadget, walang cellphone. Hindi naman pwedeng hahayaan natin sila na hindi makagawa ng mga activities. So, as a teacher, meron tayong dapat flexible din tayo sa part na yun. Na para lang makakop up yung mga bata. Marami naman na ngayong may sa school kasi may ginagamit kami dati na tablet na pwedeng ipahiram sa mga bata para lang makagamit sila ng technology. If wala man, through their classmate, pwedeng by pair para lang makagawa din si bata or by group para lang din maka-cop up si bata. Para hindi lang ma-paralyze yung classroom setting kapag in-integrate natin yung technology. Kasi sa amin, sa teaching process, technology-based na talaga. Pag CO, kailangan integrate ang ICT technology. So, para lang kami dun sa hinihingi. May kailangan din makapag-adapt yung mga bata sa ICT. Thank you po, ma'am, sa experience niyo po. Sir Toby, tungo na po ako sa inyo. Same question lang din po as nauna po kay ma'am. How has technology influenced your overall teaching methods beyond just science content po, sir? Okay, so ICT influenced my teaching method
yung science concept. By, yun, na-flip ako as a teacher kasi ako yung pinakamatanda. May, kumbaga kahit, updated pala si sir sa trends ng technology in terms of teaching. Marunong si sir mag-manipulate at kaya ituro ni sir sa bata ang mga technology na ginagamit. Next one is yung pang 3 araw na gagawin mo, nakakonsider siya sa isang araw or sa minimal time lang. Like yung pag-encode ng grade, kasi nga ICT meron din tayo kasi ng mga MPS calculator, we also have that. At ang extra natin pati ay na rin yan, ICT integrated na rin yan, nako-compute na siya automatically. Tapos yung mga scores ng bata ay nakikita mo na agad kung sino yung mga bata na below dun sa teaching learning. Sino yung i-enhance mo, sino yung ano mo siya, tawag doon, for remedial. And then, yung ICT pati ay nakukuha mo yung loob ng mga bata. Kasi, siyempre, sila yung ma-cellphone, di ba? Mapagamit ng cellphone. So, pag tinignan mo, anong inaano ninyo? Sige ito. O yung sa natin, downloading nyo para ano. So, nagkakaroon agad kayo ng communication within by the student kasi makakukuha mo agad yung interest niya. O gusto nyo masaulo agad yung periodic table, o try niyo yung i-download nyo sa Google Play ito. Yun. So, kumbaga, nakukuha mo agad yung loob ng mga bata at saka interest nila when it comes in using the ICT or technology for some specific topic in science. Okay po, sir. May follow-up question lang din po ako, kagaya po kay ma'am. Paano nyo po na-manage po yung classroom dynamics po when it comes technology is involved na po doon? Paano nyo po yun na-manage? Okay, classroom dynamics. So, papasok pa rin dyan yung natin. Doon is teaching strategy. Kasi kailangan mo munang ma-settle yung behavior ng bata. Kasi sometimes, when you introduce something else, nagkakaroon sila ng commotion. Yung kanilang curiosity. Sir, ako naman na answer. Ganyan sila, no? Hindi na magkamayaw, no? Pag sinabi ko ng cellphone, ano na pinindot. So, dapat may instruction ka, no? Dadaan mo sa instruction, one by one, what to do, and then next. Then, go to simulation. Papagawa mo na sa kanila. So, instruction muna bago maipagawa. Pangalawa, thankful pa rin kami sa kapayapaan dahil ang TV namin ay malalaki. Nakita niyo naman, di ba? Kahit dito sa annex, no? Sila ay mga Google TV na rin na capable in connecting with the internet. So, gano'n lang din. Kailangan mo munang kunin ang interest ng bata, disiplinahin muna sila para hindi magulo kapag meron ng ginagawa. Okay, sir. Last follow-up question ko po for this question. How the technology has changed your role as a teacher? Paano po ba nabagong technology yung role niya as a teacher po? Okay, before as a teacher, alam ko ako yung giver ng knowledge. Puro ako. Kaya sabi ko nga sa inyo, pinaos na, naghabol ng discussion, nabilis magsalita para maano yung konsepto sa bata. Pero ngayon, both na siya, facilitator and at the same time ay source of knowledge. Kumbaga, hindi 100% source of knowledge, but 50-50, the student and then the teacher. So, hindi lahat si teacher ngayon. Facilitator, ano pa ba yan? Kasi nagpapahansan. Ganun pa rin, facilitating pa rin the ICT, based on ICT with the student. So, ganun pa rin. Thank you po, Sir Toby. So, proceed na po tayo sa next set of question kay Mama Borang po ulit. Mama Borang, may gusto lang po akong malaman dun sa experience nyo po na ano yung pinaka-successful po na naaalala ninyo na na-integrate nyo po yung technology sa lesson nyo po. Yung pinaka-successful moment po na na-integrate, na tingin nyo po na na-integrate nyo yung technology na sa pagtuturo nyo po.
during my during my CO last school year. Kasi yung CO kasi namin na yun, isa lang. Nandun na lahat dapat package. So, since gusto kong ma-achieve na lahat in my whole lesson ay integrated yung technology, kahit na mahal yung class point, nag-avail ako ng class point. Kasi gusto ko yun ang gamitin para hindi na ako gumamit ng marami pang mga applications sa aking lesson. Since yung topic ko ay more on sa chemistry. Kaya yun po yung ginamit ko yung class point, and masasabi ko na na-achieve ko yung paggamit ng ICT in that case. Kasi for the whole part ng aking discussion ay naging maayos naman yung flow, na pati yung internet connection ay nakiayon naman, at nakita ko naman yung mga bata naging interactive naman po sila, at the same time ay makikita din naman sa kanilang mga activities, the same time sa formative assessment. So, yun. Thank you po, Mama Borang. May follow-up question lang din po ako. Dun po sa CO nyo po, nitong nakarang CO nyo po, dun sa successful na na-integrate nyo po yung technology sa pagtuturo nyo po that time, ano po yung pedagogical approach na ginamit nyo po dun sa pagtuturo nyo po doon? And bakit So, andun pa rin yung yung collaborative approach sa mga bata. So, kahit na yun ay technology based, andun din pala dapat yung collaborative approach sa mga bata, na kailangan nilang makipag-collaborate through groupings, activities sa kanilang mga group, and andun din yung interaction approach sa mga bata. At the same time ay reflective approach, na kailangan nilang mag-reflect based dun sa mga activities na presented nila in real life, kailangan din nilang i-apply. Okay po. Doon po sa collaboration na yun, ma'am, pa-heart react naman po kung gumamit po kayo ng technology po doon. Ayun po. Since gumamit po kayo ng technology po, can you state po yung specific technology and bakit nyo po yung naisipan gamitin po that time? Or kahit hindi po dun sa CO nyo, kung may mga specific po kayong technology na nagagamit, bakit po naman po yun yung pinapili nyo po? So, dun sa part ng aking lesson, na kung saan ay integrated yung collaborative approach sa mga bata, yung doing dun sa kanilang group activity, kailangan nilang gumawa ng song regarding the application ng lesson. And through the use of their cellphone, ipe-present nila yung kanilang activities through the use of their cellphone sa mismong television, para makita din ng mga classmate nila yung kanilang mga ginawang activities. Okay po, ma'am. Ano po yung mga factors, ma'am, na nakapag-influence po para gamitin nyo po yun doon? Factors that influence po para magamit ko yung sila kasi ay A1 student. So, yun po yung one factor. Kaya ko po siya nagamit. Kasi kapag dating sa ibang students, medyo delayed. Hindi mo po yun magawa. Kaya, yun po yung bigger factor. Kaya ko siya nagawa. Kasi mabilis silang maka-cope up dun sa instruction and procedure. Okay po, ma'am. So may follow-up question po ulit ako. 'Di ba po sa teaching field po natin may tinatawag po tayong content, pedagogy, and technology. Sa tingin niyo po doon po sa tatlong 'yon, sa content, pedagogy, and the technology, paano po sila nagwo-work together?
Content, pedagogy, and technology. Hindi lang as a teacher, hindi lang dapat tayo more on content na tayo lang yung bigay ng bigay. Hindi din dapat tayo nagre-rely lang din sa technology. So, dapat both. Meron tayong content, at the same time ay technology para maging mas successful yung ating teaching and learning process. So, yun po yung nakita ko na hindi lang dapat content, meron yung teacher. Kundi meron din dapat tayong technology-based approach